activated na ang inyong SPayLater, well, this is a very good news. But the question is, paano nga ba natin gamitin itong SPayLater at ano yung ating dapat i-consider? Magkano nga ba ang interest rate dito kapag may processing fee ba dito? Sa screen, kung ano yung mga features dito sa SPayLater na dapat nating malaman at kung paano natin ito gamitin. Open nyo lang yung application, itong Shopee. Then, after that is, punta muna tayo dito sa Me, sa ating Shopee, okay? Sa Me, makikita natin dito My Purchases, My Wallet. So, once activated na yung inyong SPayLater, may nakalagay na siya dito na SPayLater na menu at meron ding nakalagay na 1,000 yung akin. Ibig sabihin, 1,000 yung pwede kong gamitin, 1,000 yung aking credit limit. Kasi activated na, click lang natin yung SPayLater, natin malalaman kung magkano nga ba yung ating processing fee at yung interest rate kapag gagamitin na natin itong SPayLater. Importante ito na dapat nating malaman. Okay? Punta muna tayo dito sa View More Details. Kaya na nga dito, Buy Now, Pay Later, up to 12 months installment. So, pwede tayong bumili sa ating Shopee, pwede tayong pumurchase dito, at pwede nating bayaran up to 12 months installment. So, bakit natin kailangan gamitin itong SPayLater? Why we will shop with SPayLater? So, mag-shop tayo dito sa SPayLater dahil nga, more time to pay tayo dahil i-split yung ating purchases up to 12 months installment. So, kung wala ka pang pambayad ngayon sa iyong mga purchase kasi nga kulang yung pera mo, pwede mong gamitin itong SPayLater. Safe and secure yung ating checkout dito, kaya naman worry less and go cashless. And pwede natin i-receive yung ating goods first, get your order first, and settle payment later. Kaya nga sinabi ni SPayLater kasi babayaran natin later with installment or installment yung gagawin natin dito. At pwede nating bayaran yung ating binili dito sa Shopee using SPayLater via ShopeePay, GCash, 7-Eleven, and more. So, paano natin i-activate yung ating SPayLater? So, meron po akong video tutorial dyan kung paano natin i-activate yung ating SPayLater at ano yung dapat natin gawin para madali tayong approve dito sa SPayLater. So, watch nyo lang po yung video na yan. Ngayon, dito na tayo sa how to order. So, pakikita ko po sa inyo ngayon kung paano natin gagamitin yung ating SPayLater. At ano yung dapat natin i-consider when using SPayLater. First is, dapat nating malaman kung paano nga ba kinakalculate yung ating interest rate dito sa Shopee o dito sa SPayLater. So, how will we calculate our interest rate? So, dito na, meron nga sinasabi dito na processing fee which is 0 to 2%. At yung interest rate natin is 1 to 5%. Kapag late payment ka naman, babayad ka ng 2.5 to 5% yung i-charge sa inyo. So, eto na yung kasagutan sa ating tanong. Meron nga siyang processing fee. At meron siyang interest rate na 1 to 5%. Doon sa amount na binili natin. So, to explain it further para mas malaman natin at mas maintindihan natin, ito yung sample calculation. For example, bumili ka ng products na 5,000 yung worth ng item. Okay? Then, babayaran mo siya, plano mo siyang bayaran into 3 months. 3 months lang. So, may nakalagay dito, 50 pesos. Ano itong 50 pesos? Ito yung processing fee. So, 5,000 times 0.01. So, meron tayong 50 pesos na babayaran para sa processing fee. Next to that is 450 yung interest niya within 3 months. Bakit? Paano nakuha yung 3%? Okay? 3% interest. So, ita-times mo yung 5,000 sa 0.03. So, ang equivalent niyan is 150 pesos. Since 3 months mo siya babayaran, i-multiply natin yan siya sa 3. Kaya naging 450 pesos. Ang total price payable mo is 5,500. Andyan na yung processing fee at andyan na rin yung interest for 3 months. So, kung i-divide mo yan siya into 3,
So, yung babayaran mo monthly is 1,833.33 per month. At matatapos mo yung bayaran within 3 months. So, hindi na rin siya mabigat. Pero kung gusto mo siyang bayaran within 1 month, mas okay. Kasi yung babayaran mo na lang na interest rate is 150 pesos na yung ma-charge sa iyo. Plus yung processing fee na 50, mga 200 lang. So, mga 5,200 siya kung babayaran mo siya within 1 month. Yung pinakita ko yun dito, o yung sample na nandito sa ating application, dito sa Shopee is 3 months. Kaya naging 5,500 pesos. Kailan mo babayaran yung bill? So, babayaran mo yung bill starting, yung nakalagay dito, starting July 14, 2022, yung mga bagong approved ng SPayLater since 2024 na ngayon. So, ito na yung mga billing cycle starting the 5th of the month. So, for example, nag-purchase ka ng item on time on payment at nag-overdue, billing date niya is 5th of the month. Okay? So, basahin nyo lamang yan. So, how to pay your bill? So, babayaran mo siya dito na mismo sa application. So, kung babayad ka through GCash, so meron lang QR code. So, meron silang code na ibibigay, na i-scan mo dun sa GCash at madadirect na siya dito at mababayaran mo na yung iyong installment dito sa SPayLater. Na-try ko na rin yan kasi nabawas na nga dun sa aking binili dito sa SPayLater. Kasi noon, bumili na ako dito at nabayaran ko na siya. Okay? So, pakikita ko ngayon sa inyo dito na meron akong transaction dito. Yung transaction ko sa SPayLater is, ayan, bumili ako ng amounting to 749 pesos. At yung nabayaran ko, kasi binayaran ko lang siya within 1 month, meron siyang 786.72. So, konti lang yung naging charge dito, mga 40, yun, mga 40 pesos lang yung naging interest nun. Kasi nga, isang buwan ko lang binayaran. Kasali na doon yung processing fee at yung interest rate. So, ngayon, pakikita ko sa inyo kung paano natin gagamitin yung ating SPayLater. Pakikita natin ngayon kung paano natin gagamitin yung ating SPayLater, okay? So, kung meron na kayong napili na mga item na gusto niyo i-purchase dito sa Shopee, for example, itong bolster pillow set for baby, ayan, i-add to cart lang natin yan. Then, pili kayo ng item o yung variation niya. Then, add to cart nyo. Punta kayo sa cart. Then, click nyo yan. Yung normal na pag-check out, okay? Ayan. For example, meron dito mga voucher. Pwede nyo rin siyang gamitin. Kasi minsan, meron siyang voucher dito na for SPayLater. So, kapag ginamit mo yung through SPayLater, meron kang mas malaking discount. Pero ngayon, wala tayong available na voucher para sa ating SPayLater. So, click OK lang natin yan. Then, check out natin. So, dito natin makikita yung SPayLater available. So, pwede natin gamitin yung ating 1,000 pesos dito sa ating SPayLater. So, sa payment option natin, pwede natin i-click itong SPayLater para makita natin yung computation dito. So, SPayLater Buy Now Later, 166.87 na yung ating babayaran. Since 159 pesos lang yun, so plus interest rate and yung processing fee, 166.87. So, yung installment for 3 months, meron siyang 60.87 per month na babayaran mo. Kung within 3 months yung installment na pipiliin mo. Kung installment naman within 6 months is 34.37 per month yung babayaran mo. Okay, hindi na rin siya mabigat kasi, for example, gusto mo siyang bayaran within 3 months. So, yung babayaran mo lang every month is 60 pesos. 60.87 pesos yung babayaran mo kung pipiliin mo itong installment na 3 months. So, isipin mo, makakapag-ipon ka pa, di ba, ng pera bago mo siya babayaran. So, meron kang malaking time at hindi rin siya gaano kabigat kasi nga nahati na siya, installment na siya. So, kung 60 pesos every month, hindi na rin siya kabigatan, di ba? Kung gusto mo naman hindi mas mabigat pa, pwede mo rin piliin yung installment within 6 months, which is 34 pesos yung babayaran mo
every month. Consecutive yan until 6 months at pwede mo nang ma-fully paid yung iyong 166.87 pesos na babayaran sa Shopee. Pili mo na, pwede mo na siyang i-click, then lagay mo kung ano yung mga option na gusto mo since SPay later, yan. Then click mo yung confirm. So once na confirm mo na yan siya, pupunta na siya dito sa Me. Okay? Yan, sa SPay later. So makikita mo na yan dyan, dito sa iyong My Bill. Yan. Since wala na dyan, kasi mga unpaid, halimbawa kung may unpaid ka dyan, kapag sineck out mo yon, ay mapupunta na siya dyan sa unpaid. At kapag na-paid mo naman siya, dito siya pupunta sa paid. Dito sa akin, so makikita na siya na meron akong binili ng December. Due date niya is February 15. So every 15, so 1 month allotted time siya. Okay? For example, due date, binili mo na siya ng January 15. So yung due date niya is February 15. Kung 1 month lang yung pipiliin mo na installment. Okay?